Hello mga ka-greenhand! Good morning! And for today's video ay finally lilinisan na natin yung ating na-harvest na Monstera aurea fruit, which is eto, na Super Dax. Isa sa mga palatandaan ko na nahinog na yung ating Monstera aurea is eto, kusa ng natatanggal yung kanyang balat. Number 2 is sobrang bango niya. Para siyang hinog na pinya, pinagsama ng hinog na saging at saka apple. Sobrang bango niya talaga, guys. Nagsuot ako ngayon ng gloves kasi lilinisan na natin ito. Tatanggalin natin yung mga parang slime sa mga buto. So, ano pa hinihintay natin, guys? Tara, let's go! Please bear with this video mga ka-greenhand kasi medyo mahaba-haba ito siya kasi sinadya ko talaga na walang ikat dito sa video natin ngayon. So, as you can see, binabalatan na nga natin yung ating Monstera aurea fruit. So, napapansin nyo, dito sa bandang ibabaw, madali lang siyang natanggal kasi ito yung part na talagang hinog na siya. So, dito sa medyo bottom part, ay medyo matigas pa siya tanggalin. Pero, yung buong talaga fruit mga ka-greenhand is talagang pwede na talaga siyang i-harvest. So, as you can see, madali lang talaga siyang tanggalin. Ayan. So, yung parang niya, yung tinatanggal natin, ito actually yung nakakain. So, ito yung kanina na sobrang bango na sinasabi ko na may pinaghalong pinya, saging, at saka apple yung kanyang bango. Actually, mga ka-greenhand, yung bunga po talaga ng Monstera natin ay nakakain po talaga siya. Kaya lang, be careful lang, lalo-lalo na kapag prone ka sa mga allergies kasi meron siyang aftertaste. Parang kumakati yung lalamunan mo. Kaya nga, nagsuot ako dito ng disposable gloves para maprotektahan ko yung kamay ko kasi parang may tinik siya na tumutusok sa mga kamay ko kapag naglilinis ako nito. Kasi dati talagang bare hands yung ginagamit ko sa paglilinis nito. So parang ngayon, sobrang sakit talaga niya kaya gumamit na talaga ako ng disposable gloves. So, isa-isa ko po yung tinatanggal. As you can see mga ka-greenhand, sobrang konti lang talaga yung mga seeds na ma-harvest natin sa ganito kalaki. Actually, yung laki ng Monstera aurea fruit na na-harvest natin is nasa mga 10 inches mga ka-greenhand. Sinukat talaga natin yung kanyang laki. Pero, maa-amaze kayo kasi sobrang konti lang talaga yung laman ng seeds. Kaya naman mga ka-greenhand, hindi na ako magtataka kung bakit hanggang ngayon ay sobrang taas ng demand ng mga monsteras kasi nga sobrang konti lang talaga yung makukuha mo na seeds sa kanyang fruit kahit na 10 inches na yung laki ng Monstera aurea fruit natin mga ka-greenhand. So, trivia lang din mga ka-greenhand na yung Monstera natin ay nakakain po siya. Ayan. I think nasabi ko na pala kanina sa video. Anyways, after natin ito malinisan yung ating hinarvest na Monstera ay tatanim natin ito mamaya gamit ang moss. So, dito na part, ayan, medyo matigas ito dito. So, isa-isahin lang natin kasi baka may makaligtaan tayo na buto na hindi malinisan kasi sayang naman. So, ito pa rin yung ginagawa natin. Isa-isa nating nililinisan yan mga ka-greenhand. Alam nyo ba mga ka-greenhand, gusto ko lang din i-share na bago talaga nag-start yung pandemic, isa talaga sa pinakaunang kinolect namin ay ang Monstera, which is yung Monstera Thai Constellation na talagang umabot talaga yung price ng tig 50,000 per leaf. Grabe yung demand last time mga ka-greenhand. Pero ngayon, may mga Monstera Thai Constellation ka na lang na mabibili at 1,500 pesos, o diba? Pero yung mga sinasabi nating premium talaga na one of a kind na mga monsteras katulad nung napasod ng umabot ng halos 2 million peso sa bidding, which is the Monstera Devil or yung tinawag na si Lucy. Lucy kasi in short, Lucifer. Yon. So tinawag siyang Monstera Devil siguro dahil kakaiba yung kanyang form, yung binibigay na ganda niya. So, isa din sa napaka-challenging part sa amin na nag-hybridize ay yung makapag-create ka ng bagong creation ng Monstera. So, which is yun yung nilulook forward natin. So, dati, akala talaga namin wala talagang buto yung Monstera kasi the first time na nag-harvest kasi kami ng fruit
ng Monstera borsigiana namin ay hindi namin nilinisan yung buong bunga. Until such time, may isa pa lang Borsi albo sa isang plant box namin na nag-bear ng bunga na hindi namin na-check. And then, nakita na lang namin na may tumubong mga monstera sa mismong inflorescence ng ating monstera. So, doon na-conclude namin na may mga buto pala pero hindi ganun kadami. Sa sinabi ko nga kanina, kaya napakataas pa rin ng demand ng mga monsteras. It's because napakatagal, napakahirap niyang i-hybridize, and at the same time, sobrang konti lang ng supply pero sobrang taas ng demand. So, eto na nga at natapos na nating linisan yung ating mga buto. Ready na natin silang itanim mamaya sa ating moss. So, pure moss lang po yung gagamitin natin mga ka-green hand kasi maganda talaga yung moss for propagation. Thank you so much for watching mga ka-green hand. Hanggang sa susunod na video po. And huwag nyo din kalimutan na i-like and i-follow yung ating page para updated po kayo sa ating mga videos. Thank you!